Yon! Woo! Makaagawa na ulit tayo ng reaction video. Dahil kakatapos lang ng event ko sa Pulo. Ayun na, wag natin patagalin to. Kakalabas lang nito, gatasan agad natin. Send Luke versus Jonas. Napanood ko to ng live at solid to. Putek, napakaganda na ito ng live. Tingnan natin kung mag-iiba ang aking damdamin. Dahil papainggan ko siya ngayon dito sa YouTube. Actually, Jonas talaga ako dito 1 and 2 nung napanood ko to. Pero, tignan natin. Pero, bati muna tayo. Galing to sa Cripply Topper versus K-Rams Lakwan. Ayan na. Nilalagnat daw po si Slakwan yan, boss, at tapaos daw kaka-practice. Ganon? Kaya matamlay si Slak. Present Otits, pa-shoutout naman po yung misis ko. Idol Kapunya, LJ Rosa Luna. Salamat, Idol Otits. Pa-shoutout next video, Idol Jorex de la Vega from Lebac, Sultan Kudarat. Lagi ako nag-aabang ng mga uploads mo. Oy, thank you. Thank you sa pic, Tito Shernan. Tabing table tayo sa Gilligans kahapon. Pa-shoutout po. Same day po yan. Licensed teacher na po ako. Oy, congrats po, sir. Congrats po. Malakas si K-Ram, di kaya sabayan ni Slakwan or di lang kabisan ni Slakwan. Linya niya, kaya si K-Ram na nagdala. Okay. Ito na. Jonas versus Send Luke. Let's G. Pinili ng mauna si Send Luke. 2 minuto dapat ang unang banat para kay Send Luke. Yo, salamat Enigma sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Okay. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Okay. Dichoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo. Ang ganda nun, ha? Ang buhay mo ay agos, may salungat na nakagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. Ang buhay mo ay parang ilog, pero may salungat na agos. Ang ganda nun. Lalim nun. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo, ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Dahil nga, ewan ko kung kino-call out ni Jonas si Basilio. Parang laban niya yata kay K-Ram yun. Ewan ko kung sino kalaban niya. Kamunan ko na. Parang may sinabi siya na pag nag-call out siya ng all gods, ang lalabas si Basilio. Naalala ko yun. Mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy. Ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja rin mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam yung sinabi ni Sendlok na yun. Explika si Jonas kung gaano katukmol. Babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali lang madama. Bawat ikot ng mundo naaaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka. Isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Yung round 1 ni Sendlok, ayan, tulad ng nasa likod niya, lyricismo. Talagang ano nga siya di ba? Sa mga reaction video ko, para akong nakikinig ng Hiraya Manawari. Pero yung, alam mo yun, yung parang boom. O yung talagang may talaga, kasi round 1 to, ito yung magse-set ng momentum sa buong round mo eh. Okay naman, okay naman.
may magaganda siyang punto, may magagandang punchline, pero alam mo yun, alam ko, napanood ko na kasi yung round 1 ni Jonas eh. At medyo may kulang pagdating dun sa parang napiling angulo. Pero lyrics-wise, sobrang lalim ni Sendlock. Eto, gusto kong pakinggan ulit si Jonas dahil lap trip talaga ako sa 1 and 2 na ito. Pero nakalimutan ko na mga sinabi niya eh, papakinggan ko ulit. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Pambungad pa lang. Wala pa. Diwatang nangangandidato. Ito yung sinasabi ko, ito pala pambungad pa lang ni Jonas. Mababaw siya painggan pero tangina, ano yan eh, ayan yung tinatawag na taktika. Yung tipong, alam mo, pag malalim ang kalaban mo, kailangan gamitan mo ng mababaw o generic na jokes, yung talaga abot agad ng masa. Ito yung nakita kong kulang kay Sendlock noon sa round 1, yung ganito, yung connect sa crowd. unang dalawang linya pa lang, puta na sa Jonas to eh. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Ang ina, may halong punchline pa rin, puking ina. Style Di ba't class. may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Tangina, style clash. Ayun yung isa sa talagang nilamang ni Jonas dito. Kasi kahit sabihin natin napakagandang lyricismo yung kay Sendlock, yung jokes ni Jonas, tangina, punchline yan. Ayun yung tinatawag na punchline. At every line meron. Game! Jonas versus Sendlock? Tanginang match-up to, ang genius. Mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Tangina, ahon 15, boss? Tapos itatapat mo ako kay Who You? Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi yun lang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Tangina, ang dami ng magagandang jokes ni Jonas. Anong malalim mag-isip? Wag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila na MR? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang-ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust estilo pa kaya. Nice point. Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni Saddam, ni Damsa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya? Kita nyo? Di ako predictable, tol. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan.
Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ako dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo akong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Duling. Kasi nga, duling. Okay. Kasi nga, duling. Okay. Ako'y di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Oh. Damn. Nakakatawa siya, pero ang katinon. Natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Puno ng katangahan. Ha? Gets nyo? Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa tinihele, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo, pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Ganda nun. Ang laki ng lamang ng round 1 ni Jonas. Sunod-sunod na punchline. Yung jokes kasi, yung nakakatawang jokes niya, katumbas na rin ng bars yan. Pag ang technical, ay may magandang punchline, bars yun. Pag ang komedyante, may magandang joke, bars yun. Ang ibig sabihin ng bars ay maganda sa pandinig. Ayun ang bars. Akala ng iba ang bars kasi ay technical lang. Ang bars ay maganda sa pandinig. Kunyari, yung mga sinabi ni Jonas, yung mga diwata, tumatakbo, parang ganun. Nakakatawa siya, bars yun. Ang laki ng lamang ni, ang laki ng lamang ni Jonas pagdating sa round 1. Round 2, pakinggan natin sa I send Luke. kahit si Send Luke natatawa eh. Oh. Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Ganda nun. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Dahil nga, di ba, merong kwento dun sa libro, yung si Malakas at si Maganda. May tao sa loob ng kawayan. Ang ganda nun. Salita ko may honor. Ako'y tapat palagi, iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamo-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Okay. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Bungo, Hindi ko gets yun. Gamitin ng talas, palayain si Esperanza. Hindi ko siya gets. ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Oh! Tangina, ayun, naalala ko yung punchline na to, napakaganda. Pag hinawakan mo lapis ko, mapuputol mga buto mo sa daliri. Putang ina, grabe yun. Ang grabe nun. Isa yun sa mga room shaker na punchline ni Sendlock. Grabe yun. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Ganda, tangina. Grabe yun. Ayan yung tinatawag na technical. Technical siya at maganda sa pandinig. Bars, yun.
Grabe. Manghinay ka sa yabag na inoorkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Correct me if I'm wrong, yung sinabi niyang si Jonas matigas pero parang maangas, parang magiging mayumi, parang magiging malambot ba o parang magiging babae, parang ganun ba? Ang ganda. Mas malakas tong round 2 ni Sendlock. Meron na siyang, gustong-gusto ko talaga yun, yung pag hinawakan mo yung lapis ko, mapuputol yung mga buto mo sa daliri. Room shaker yun. Grabe yun. Eto, mas marami na siyang magagandang punchline dito na kumokonekta na sa crowd. Solid round 2. Round 2, pakinggan natin si Jonas. Tapos naka-body pit. Tangina, ganun lang, eh, no? Alam mo na yung pinupunto, eh. Tapos sila lahat. Taas naka-body pit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, ba maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Yung ilan to naka-body pit para mag-gym, boss. Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko ba? Sigurado ako mababaw sa iba yan. Mababaw sa iba yung ganyang rebat, pero nakakatawa yan. Kasi kung pag pinainggan mo yan, mababaw yan. Pero yung gawin mo yan nung nasa stage ka na may iniisip kang 3 round, at iba kasi yung pag nasa stage ka na yung maraming tao, tas makakapag-rebat ka pa ng ganyan. Iba, hindi mababaw yan. Maraming maraming pasanin sa buong paligid mo na para mag-isip ka pa ng rebat. Kaya yung iba nagpo-focus sa bars nila, sa all 3 rounds nila. Pero yung makapag-isip ka pa ng ganyan kapilosopo, tangina, iba yan. Ako, pre. Ba't ko ba? Kahit si Sendlock natatawa, eh. Kahit si Sendlock. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Okay? Sabi doon, pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Sendlock, si Zendluca. Zendluca kasi nasulat doon, di ba, boss? Zendluca. Si Zendluca, armado ng mga solidong left field na lirisismo. Tangin na, boss. Hype na hype, ah. Buhat na buhat, ah. Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado ng mga solidong left field na lyricism. Ang gago, eh. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Ang Pero kupal. laban pa rin, game. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Puki ng ina, offbeat si Arik. Yo, what you gonna was? No. For the context, yung tinutukoy ni Jonas dito, yun yung kinuha si Enigma mag-perform sa concert ni Kuya Andrew E. Na may nag-video dun. Minamak niya, sinasabi niya offbeat daw. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing humabol eh. Kupal! Wala sa boombox eh. Hindi, joke lang, boss. Kupal. Hindi,
may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga. Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Tangina mo! Akala ko ano na yun, nakaka-inspira ang lalim. Tangina, magnanakaw lang pala. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Kahit si Sendlock natatawa eh. Yung mga ganyan, seryosong style. Pag natatawa yan, ibig sabihin effective. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya dun na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip top. Junela daw. Dayonela. Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala. Ayan. Boss, iba yun. Iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. Sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Ano ba yung todo niya pang sinigaw. Kahit maging Persian kat kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Parehas kang mali eh. Oo din siya eh. Tangina. Ito yung nagiging lamang ni Jonas eh. Although, hindi naman yung ibang joke niya tungkol kay Enigma. Hindi naman tungkol kay Sendlock. Yung ibang joke niya, Dayonela, parang ganon. Ang mission dito is yung style clash nga eh. So, napapatawa niya kayo, effective. Tangina. Ito, lamang na naman si Jonas. Na-realize nga. Ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Oo. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Gago. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Gago! Pagpasok sa ito yung paborito kong part. Paborito ko to. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta naguhubad ka na ng short. Tawad-tawa ako yan nung live mo. Tangina yan. Tangina, imaginein mo. Parang ganito yung ginawa ko nun kay Ponger eh. Yung pagsakay ng elevator, nagubad ng chinil. Pero tangina, lap trip to. Nasa ano pa lang, lobby pa lang, ubad na ako short. Alam mo, nasa kwarto niya na. Marami pa to. Pagpasok ng kwarto, puta biglang gininaw si Abnoy.
Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa daw. Kahit si Sendok natatawa mo, tangina. Kupal. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Ay. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Kupal. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Tanginang yung table, hindi putol katawan. Tanginang Jonas to, kupal eh. Wala, ang laki ng lamang ni Jonas 1 and 2. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tang-inan to, tuwing may battle sa flip-top, kala mo taga dyan lang. Taga dyan lang. Tinatawag. Kala mo magtatanong eh. Laban nila ni Apok, tanginan to, nakapaulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Tangina. Mas malakas yung round 2 ni Jonas. At tulad sa round 1, tuloy-tuloy na tawa dito. Mas tuloy-tuloy na tawa pero mas masakit sa chan mo, tangina. Hi! Ina Jonas to. Bago matapos tong round 2 ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Ang laki na lamang ni Jonas, ang hirap pabulin yan. Kasi hindi naman siya dikit eh. Hindi siya dikit. Although ang lakas nung lyricismo ni Sendok sa 1 and 2, sa 2 mas marami siya maganda punchline. Pero yung ano kasi, yung mga jokes si Jonas, pasakit ng pasakit sa chan. Yung mga jokes niya. Ang laki ng lamang, 1 and 2. Bati muna tayo bago mag-round 3. Pa-shoutout Tito Shernan, Mar Guardian from Mandaluyong. Pa-request naman ng laban nyo ni Fonger Otit. Sana mapansin, matagal ko na request yun. Salamat. Tito Shernan, pa-shoutout next reaction video nyo. Proud Shernan fan po ako since lumabas ka sa flip-top costume mo. Thank you. Otis, pa-shoutout. Nel Ayaw ng Mandaluyong. Excited na sa next reaction video mo. Sumasabay na lang ako sa iyo sa panonood ng mga laban. Sorry, Boss Arik. Gago. Nood muna kayo doon, tapos sa akin, panood ulit kayo. Para dalawa. Pa-shoutout po, Tito Shana Rodel sa Ulda, Tejada from General Santos City, Mindanao. Palagi po kita pinapanood sa reaction. Mga videos mo, lalo na sa mga laban mo sa flip-top. Thank you very more. Ito na. Round 3. Ito yung malakas na round ni Sen. Malakas to. Yo! Bahe! Che, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Oh! Tangina, lakas nun ha. Nakapag-rebat si Sendok ng ganun ha. Lakas nun. Tapos ano, left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Tangina, ang ganda ng mga rebat ha. Ang ganda ng mga rebat ni Sendok, ang ganda. Yo, check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao pinatayog niya ang Tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia.
kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendluk versus Jonas, style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganto. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika, mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong may nakikita akong ganun sa TikTok. Di ba ang itsura daw ng anghel sa naiisip natin tao, pero ang tunay daw na anghel is mata tas may pakpak. Mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Oh my God! Damn! Ngayon, pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Nice flow. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si MZ yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Tangina! Woo! Another room shaker punchline. Grabe yan. Tangina. Grabe yan. Woo! Tangina. Tangina. Grabe. Grabe yun. Grabe yun. Palakpakan natin yun. Palakpakan natin yun. Apon ng apon ni Gulayat. Nagpapatalsik ako ng higante. Grabe yun. Kung abang sinasabi niya yun, yung pumapasok sa isip ko, grabe po, tangina. Pumasok ako sa langit. Ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Oh! Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Damn! Grabe. Grabe tong round 3 ni Zendluk, napakalakas. Jonas, pahinga natin. Grabe yun. Grabe yung round 3. Tangina. Ganun na-appreciate ng tao yung round 3 niya. Nagpi-people power. Zendluk! Zendluk! Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Okay, ang short. Kung ina na ito, Gabriel! Gabriel ka pala eh! Ang ina na ito. Higante, si M-Zite, kasing laki ko lang yan. Kupal. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ng inang yan, kapre. Parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendluk eh. Magaling si Zendluk talaga. Sablay lang yung forma, pukin ng inang to eh. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, uy! Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Zite, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Icebreaker ang muna. Tinalo niya si M-Zite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Okay. Okay. Kidlat. Smaglas, smaglas. Kidlat. Batang kaya po.
Tangina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tangina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Gago. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay. Kasi isipin nyo, si Price Tag nagagun bars. Si Price Tag, uy, mali yung sinabi ko. Parang, hindi. Tangina, yun yung fake joke na walang punchline, di ba? O, tinawid, di ba? Tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, di ba? Namali. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Pang-inan to, yung berso, pang-ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa SOCMED, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag naggagun bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD Ayun. nag-a-addict reference kasi nagsashabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi Sendlock round 3. mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ikay kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko. Tas na naman kita, ibabati ba? Malinaw, Sendlock round 3, pero hindi siya clutch eh, hindi na clutch. Hindi tulad nung kay Sirem tsaka kay Supremo. May na-clutch talaga ni Sirem. Pero ito hindi, ang laki ng lamang kasi ni Jonas. 1 and 2, ang dami niyang burst doon o yung mga nakakatawa. 1 and 2, ang dami nakakatawa, pero 2, ang dami rin, pero mas masakit sa tiyan yung mga jokes niya. At round 3, although hindi naman mahina yung kay Sendlock 1 and 2, pero ang laki lang talaga ng lamang ni Jonas, mas effective siya. Pero round 3 malinaw na mas malaki lamang ni Sendlock dito. Pero yun nga, hindi na clutch, kaya 1 and 2 Jonas pa rin to, Jonas. Sino mga judges dito? Ano natin pakinggan? Yo, check! Gising pa ba? Mukha mo! Ayun! Jonas yun. 1 and 2 Jonas. Kung ano yung judge, yung para sa akin, yung judging ko, ganun. 1 and 2 Jonas pa rin. Bati tayo! Tito Shernan, shoutout po. Hinabol ko lahat ng reaction video mo ngayon, dito na ako. Oy, thank you. Lagyan nyo naman pangalan sa mga magpapabate. Yung comment nyo. Para alam ko kung mamaya kasi yung mga user nyo dyan, di ko naman alam kung inyo yun eh. Maganda pangalan nyo na mismo. Tito Shernan, thank you sa magaganda reaction videos. Mga videos mo palagi pinapanood during my dialysis session. Wow. Get well soon. More reaction videos to come. God bless. Mag-iingat palagi. At yun, stay healthy. Pa-shoutout po sa asawa ko, Ervin Jan. Araw-araw kong pinapanood niyan, Tito Shernan. College days pa lang. Solid flip top na. From Binangonan, Rizal. Balakid versus Shernan, favorite kong battle mo. Thank you. Tito Shernan, may bago ka na palang plaka galing YouTube. Congrats. Oy, matagal na yan. Ngayon ko lang di-display.
Medyo matamlay nga, Sir Shernan, yung Team SK. Kapos kasi sa boses si Slack1 at parang pagod. Low energy o baka puyat. Buti nasasalo ni Kayram. Naalala ko yung laban ni Invictus at Jonas. Kinapos talaga sa boses si Jonas. LT, pero yun ang kinabasan. Yun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasan. Syempre, comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw!